Pwede naman tayo magsupo mga kapatid. Are we blessed now? Ayan. Nakakapagod tayo sa ating testimony. Nasaan na na? Pero Ang testimony po ay ang araw na nagbibigay ka ba? Mas maganda yung pray. Pastor Jay, kapag ko kayo. Pastor Jay. Oh? Nanakaroon tayo sa ating testimony. Yung po mga kapatid. Minsan po kasi tayo nakafocus doon sa mga pagsubok, doon sa mga problema. To the point na nagre-reklamo na tayo na bakit ganito, bakit ganyan ginagawa. Pero hindi natin naisip na the other side of it, ng buhay natin, ang dami-daming blessing pala. Pero doon tayo nakafocus. Pero nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi sa nangyari po sa amin, ng anak ko. Praise the Lord kasi continuous na po yung pagaling niya. Ang isang pinakamalaking pinagpapasalamat ko sa Panginoon, hindi ako natutuwa na nagkaroon ng gano'n yung anak ko. Hindi yung wake up call sa akin na yung bang alam ko kasi na meron akong isang bagay na hindi ginawa. Na tinakasan ko na alam ko naman noon na nangungusap na sa akin, pero alam niyo ba yung dahil sa kahirapan, inuna ko yung sarili kong pangarap. Inuna ko yung sarili ko. At dapat na inisip ko na, tama naman itong ginagawa ko para sa pamilya. Pero, alam niyo po ba na kahit gaano kalayo yung narating natin, kahit dun sa sarili nating piniling nagbayin, sobrang pagmamahal ng Panginoon kasi sinamahan pa rin po ako kahit dun sa sarili ko. Kahit na, pasensya na po kayo. Kahit alam ko mayroon akong tinakasan, pero kahit doon sa way na pinuntahan ko na alam ko ako yung nasunod, hindi pa rin niya ako pinabayaan. Sinamahan pa rin niya ako. At sa nangyari sa akin, sa amin ng anak ko, na-realize ko na sobra yung pag-ibig ng Panginoon. Kasi kahit anong nangyari sa buhay natin, kahit meron tayong bagong luna, kapag bumalik tayo sa Panginoon, dalawang kamay na tayong tatanggapin. Mamahalin at nagpapasalamat ako sa Panginoon kasi kumbaga minsan sa buhay natin, hinahayaan ng Panginoon na ma-shaken yung buhay natin. To realize na ano ang ipinag-aalala mo, your God is in your boat. Kasama natin siya. Kaya salamat sa Panginoon kasi sa lahat nangyari, alam ko na ngayon yung patutunguhan ko. Hindi niya ako pinabayaan, hindi niya pinabayaan ang pamilya ko. Salamat sa pagsubok na dumating kasi yun yung naging daan para alam ko na ngayon kung ano yung gagawin ko. Alam ko kung ano na yung pupuntahan ko. Maraming salamat. Meron pa pong magka-testimony. Sister MJ, ayan. Sister MJ po, alam ba ang problem? Nagpapasalamat po ako kasi po natin po yung aking edad na ito. Maraming salamat sa kanya na pinapalang biyaya. Maraming salamat sa lahat ng biyaya niya. Paggaban niya po sa akin. Dito po sa manananan, ito po nakita yung tunay na family na.
Amen. Maraming salamat, Pastor Alida. Magandang hapon sa ating lahat. Salamat, nagpapasalamat ako sa Panginoon, mga kapatid. Salamat sa prayer, sa ating mga prayer warriors. Salamat din po sa pag-ingat, sa biyahe na makarating dito at pag-uwi at pagkabalik dito ng maayos. Pero nagpapasalamat din ako sa Panginoon sa kabutihan niya sa buhay natin lahat, hindi lang sa akin. Alam mo sa ating lahat. Kasi naranasan ko for the first time na maglaga ko yung nanay ko na kahit ganun pa man sabi ko salamat sa Panginoon dahil binigyan niya pa rin ako ng pagkakataon na maalagaan. Napakasarap pala ng pakiramdam pag yung tayo mismo ang nag-aalaga sa magulang natin na may sakit. Parang naging caring ako dun kasi magdamag din talaga ako hindi nakakatulog. Kaya salamat sa Panginoon na naramdaman ko yung kasiyahan niya na dumating ako, kami ng mga kapatid ko na nakasama niya na kahit na minsan nakakalimot pero talagang nagpapasalamat ako sa Panginoon. Sabi ko nga, pag tayo nasa Panginoon, doon natin matatanggap kung ano talaga ang buhay na ibinibigay niya para sa atin kung saan lamang tayo. Kaya sabi ko, salamat sa Panginoon dahil sa ganitong pagkakataon na kilala ko ang Panginoon na nandito tayo. Dahil siguro kung hindi, lagi natin sinisisi ang Panginoon sa mga nangyayari sa buhay natin. Pero dahil sabi nga, kilala natin ang Panginoon, alam niya ang plano sa buhay natin. Kaya alam rin natin na ang mangyayari para sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya nagpapasalamat pa rin ako dahil hanggang ngayon, nararamdaman ko pa rin ang kalakasan na binibigay niya sa nanay ko na kahit sabi nga, kung tayo ay hindi kakain, manghihina tayo. Pero ramdam ko pa rin ang kalakasan ng nanay ko na ibinibigay sa atin ng ibinigay ng Panginoon sa kanya. Kaya talagang masaya pa rin ako, umuwi ako na malungkot na masaya dahil naranasan ko ang alagaan siya, nakasama ko siya, nasabi ko sa kanya, alis ako, sabi niya sa akin, kung malayo ba daw, mahal ba daw pamasahe ng Maynila hanggang amin. Sabi ko, mahal ang pamasahe papunta Maynila, papunta sa amin. Pero sabi niya, kaya pala, bihira ka umuwi. Akala niya siguro nandun lang ako sa Pilipinas. Kaya, at saka, nagpapasalamat din ako dahil nung pauwi na ako dito, talagang sabi ko nga siguro sa sobrang pagod ko. Mula dito, hindi ako nagpahinga sa Maynila pagka umaga, diretso ng Bicol. 14 to 16 hours, inabot kami pa 18 pa sa kapag-aantay. Talagang nakakapagod sa biyahe. Pagdating doon, wala rin akong tulog. Pagbalik ulit, gano'n na naman ang nangyari. Parang alam niyo mga kapatid, talagang pag tayo wala sa Panginoon, ang katawan natin babagsak. At naranasan ko rin talaga na sumama ang pakiramdam ko ng gabing iyon ng pagka-umaga flight ko. Talagang sabi ko, talaga napakabuti ng Panginoon sa buhay natin. Talagang binibigay sa atin kung ano ang dapat gawin. Talaga yung sabi nga, nagsuka talaga. Tapos ang sama talaga ng tiyan ko, talagang halos tubig. Naghina ako buong maghapon yun. Sabi ko, Panginoon, ayokong ma-hospital, ayokong ma-confine dahil sabi ko, bukas ang flight ko. Talagang sabi ko nung sinabi ko yun, dahil talaga hindi na ako kumakain, tubig na talaga ang inaawas talaga. At suka ko na suka. Hindi ako kumakain, nagtakot ako kumain, baka nga lalo akong wala, manghinang katawan ko. Pero alam niyo mga kapatid, ibinigay ng Panginoon sa akin kung ano dapat kong gawin. Nung time na yun, sabi ko ganun, ay tatawag ako kay Pastor Jay kasi alam niya kung ano dapat gawin sa ganitong nararamdaman. Talagang nung ano yun, tawag ako, si Pastor Jay, minsan bihira mo makontak yan eh. Bihira sumasagot. Pero nung pagtawag ko na yun talagang sabi ko, Panginoon, ayoko ma-hospital dahil bukas ang flight ko, ayoko ma-delay. Ayoko bumili ulit ng ticket dahil wala na akong pambili, sabi ko. Tapos nung ano na yun, pagtawag ko kay Pastor Jay, talagang sumagot siya, sabi niya, kumusta Pastor? Sabi ko, Pastor Jay, sabi ko, sama ko talaga ng pakiramdam ko, anong dapat kong gawin, anong dapat kong inumin sa nararamdaman ko. Ano sinabi ni Pastor Jay sa akin na, uminom ako ng mainit na tubig na may 2 teaspoon of sugar and half teaspoon of salt. Talagang pinagawa ko kaagad sa anak ko. Tapos uminom pa ako ng coke na may cornstarch, sabi ng Pastor Jay. Ginawa ko yun. Alam mo mga kapatid, talagang napakabuti ng Panginoon. Pagkainom ko nung maya-maya, parang naglayo ang tiyan ko. Nag-ano talaga siya na parang, sabi ko, parang pinto yung pag-ano niya, yung gumagalaw ba siya natin pag wala tayo. Tapos
gusto mo lagi pabalik-balik sa CR. Talagang nung time na yun, mula noon hanggang hanggang nag-travel, hindi na talaga ako bumalik sa CR sa naramdaman ko at hindi na ako sumaka. Sabi ko, talagang ang Panginoon napakabuti sa buhay natin mga kapatid. At ang pinakamabuti sa ating mga kapatiran dito, marami, may nurse, may lahat, di ba? Iba-iba ang mga profession ng ating mga kasamahan. Kaya talagang ang Panginoon ibinibigay sa atin ang mga tao na dapat natin mga makakatulong. Kaya sa church nito mga kapatid, marami iba't ibang mga kapatiran na nandito na makakatulong sa atin. Kaya mga kapatid, huwag tayo talagang hihinto, huwag tayong aalis. Sabi nga, minsan nasasabi natin, maganda sa church na to, ganito, pero nawawala. Pero ito lang mga kapatid, panindigan natin pag sinabi natin maganda sa church na to. Dito kayo dinala ng Panginoon, dito tayo dinala ng Panginoon. Alam niya ang ikabubuti natin dahil sabi nga, siya nakakaalam sa buhay natin, siya nakakaalam ng plano sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya ang plano ng Panginoon, dalhin tayo dito, manatili tayo dito sa Maranatha. Dahil lahat na wala tayong hihilingin sa Panginoon, nandito lahat ang ating mga kapatiran. Kaya sa mga nag-iisip na umalis, mga kapatid, manatili tayo dahil ang Panginoon hindi niya tayo pababayaan. Kaya maraming salamat sa Panginoon, binabalik ko ang papulat ng salamat sa ating Panginoon at magandang sa ating lahat. Amen. Thank you. Pero pag isa ang Sister AC, kaya napakang po ang Panginoon sa inyo tayo. Dasal ba tayo mga kapatid? Nandito naman ako para magpasalamat sa Panginoon sa magandang blessing na natanggap ko dahil hindi ko inaasahan na binigyan ako ng amo ko ng free accommodation. Ang bahay, binigyan ako ng bagong TV, wifi, mga friend ko, invited sila para punta doon. Sister Elaine, alam mo po ang Panginoon sa buhay ni Sister Elaine. Pero pagkasalamat lang ako kasi today is the birthday of my eldest son. Alam ko naman po yung mga kasama lahat. Kaya sila nagkaroon ng salamat po Panginoon sa buhay at ang lolo sa ito. I hope one day makakasama. Praise God. Dadako na tayo sa ating special number mga kapatid. Ang pagbibigay po ng awit para sa Panginoon ay ating mga kapatid na Sister Edith at si Brother Sopron. Palakpakan po ang Panginoon sa buhay. Maraming salamat. Salamat Linda. Magandang hapon po sa inyong lahat mga kapatid at welcome back Pastor Carly. Napakaganda nung sinabi mo talagang pag sa pamilya talaga, di ba? Talagang aside from we are the children of God, talagang tayo lalakas sa ating mga buhay. Mga kapatid, sinabi ng Panginoon sa Isaiah chapter 41, verse 30, ako si Yahweh na inyong Diyos ang nagpapalakas sa inyo. Ako ang nagsasabi, huwag kayong matakot at tutulungan ko kayo. Mga kapatid, kailan ba tayo napapasalamat sa Panginoon? Yung may biyaya lang ba? Sino nga pinagsabi si Sister Marley na kahit hindi lang yung biyaya ang dapat natin ipagpasalamat, kundi maging yung failure sa ating mga buhay. And not necessarily naman failure, yung mga pagsubok sa ating buhay na ibinibigay ng Panginoon na nagkakaroon tayo ng pagkakataon na lalong kumapit sa ating Panginoon. Kaya mga kapatid, purihin natin ang Panginoon, hindi lang sa mga bagay na magaganda sa ating buhay, kundi
sa lahat ng sandali ng ating buhay. Tayo tumawag sa Kanya at samahin natin ang ating Panginoon. Dahil siya ay ang ating nag-iisang Diyos. Hallelujah, Lord God. Maraming salamat po, Panginoon. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba? Bakit nga ba pinaglilingkuran? At bakit pinasasalamatan? Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? At bakit pinasasalamatan? Nais kong purihin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Bakit nga ba pinupuri kita? Bakit nga ba sinasamba ka? Bakit nga ba pinaglilingkuran? At bakit pinasasalamatan? Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa pagpapala. Nais kong purihin ka, hindi dahil sa himala. Nais kong purihin ka, dahil sa ikaw ay ikaw. Mahal kita, O Diyos, wala nang iba. Mahal kita, O Diyos, wala nang Wala na. So, dadako na po tayo sa ating announcement, mga kapatid. Of course, ang ating pong ginaganap na Bible study every Wednesday and Saturday po, mga kapatid. So, bilang
pagsuporta po sa Maranatha Worldwide. Nagkakaroon po tayo ng Bible study halos everyday. Ayan, Monday po, Maranatha Qatar, and then Tuesday, ang ating po Maranatha Russia. And then tayo pa nagkakaroon ng unity prayer or prayer group natin every Tuesday. And then Maranatha May, Maranatha Manila, and then London po yan. And Wednesday and Thursday, Maranatha Abu Dhabi, and then Maranatha Italy, and then Friday, Maranatha May and Paris, and then Saturday, Maranatha London again. Alright. Yes, yes. Every Saturday morning po, nagkakaroon po Maranatha Abu Dhabi. Yan po ang kanilang worship service po ng Maranatha Abu Dhabi. Ayan. 10 a.m. po yan. Alright. Meron pa yung ating end of the month, nagkakaroon tayo ng mga birthday celebrators natin ng month of February. Every end of the month po yan, nagbibigay po ng nag-share ng mga blessing ating mga kapatid na nag-celebrate ng kanilang mga kaarawan. And then every first week of the month, nagkakaroon tayo ng Holy Communion and anointing of oil. Ayan. Meron pa? Every witness action. O yan. Meron pa tayo mga yan. Pastor Jay. Upcoming ano po ba yan? Event natin. Thank you, Pastor. Okay, mga kapatid, magandang hapon po sa ating lahat. And again, ang bilis ng panahon, mga kapatid. Semana Santa na by next month. Early, maga kasi na rin ng mga kapatid, ang Holy Week. And if you remember, I think it was last year, nung nagkaroon tayo ng recollection, mga kapatid. I think, that was April 19. Now, mga kapatid, as per sa aming pag-uusap, na gawin natin itong yearly, and we check on the calendar, mga kapatid, na magpo-fall po, kasi pag maaga pa, mga kapatid, ng April, medyo malamig pa. So we decided on the last week of April, that is, I think, April 25 to 26, that's Saturday, Sunday, mga kapatid. And as to the venue, mga kapatid, na yung last year na pinuntahan natin, I think medyo ano natin doon yung costing natin, mga kapatid. Although maganda, we have a very good rooms, very good foods, yung area, mga kapatid. But somehow, mga kapatid, kung sa atin ay medyo mabigat, especially kapag dalawa tayo, mga kapatid. I think, I remember last year, we paid 150 plus something. That's including the transportation, di ba? So kung dalawa tayo, it costs us around 300. But now, mga kapatid, we found, may nakita kaming option ng ibang venue, which is mas mura siya, mga kapatid, pero napakagandang lugar. Okay, I think Sister Malik is showing now yung venue. Ito yung ang venue to, mga kapatid, is in Yarnfield Park. It's a 3 hours drive from London. So, ito, mga kapatid, this is bigger than, mas malaki ito actually compared to sa Christian Conference Center, mga kapatid. Because it accommodates 600. Mayroon siyang 600 rooms. Ito, mga kapatid. So malaki ito. This is, you see, compared mo doon sa Pastor Erlinda, Pastor Arlene. So malaki ito. Okay. Now, pagdating sa costing natin, mga kapatid, around 65 pounds per pax. Okay? 65
65 pounds per pack. Included dito mga kapatid, yung dinner natin pagdating doon. Included na yung breakfast ng Sunday. Included na yung lunch natin ng Sunday. Okay? And all the rest, lahat ay Wi-Fi, yung conference room, yung AV, ay provided lahat mga kapatid. Okay, so if you will take 65 per pax mga kapatid, and the costing for transportation would be say around 20-25, so that would cost per pax 90 pounds. So, hindi na mabigat sa atin mga kapatid. Considering that we have 2 months to prepare, so per week, magano tayo, maglalang tayo ng 10 to 15 pounds, di ba? Mga kapatid. So by end of April, ay hindi na mabigat sa atin. Compared mo yung last year na nagawa natin, that's more than almost 150 or 160 something. And with mga kapatid, so now, as early as now, kaya na-announce namin mga kapatid, so that we could prepare earlier. Makapaghanda po tayo in terms of sa costing natin mga kapatid, in terms sa ating yung gagawin natin, yung activities natin sa ating recollection. And napakaganda mga kapatid. We experienced this last year. Kung sino nakapunta, nakasama last year. Napakaganda mga kapatid. Mapapaiyak ka. Napakaganda mga kapatid na tayo sa ating recollection is kahit man lang yung sandali mga kapatid na ma-feel natin, maramdaman natin yung presensya ng Panginoon sa ating buhay. Amen mga kapatid? And mind nyo mga kapatid, yung mga presentation ay hindi yan pinaghandaan, impromptu mga kapatid. Di ba? Kaya napakaganda mga kapatid. So, ngayon pa lamang mga kapatid, we have to mark our calendar. We have to, yung mindset natin is for this last week of April. That's April 25 and 26. Amen ba mga kapatid? Okay. And counting with you mga kapatid, mas marami tayo, mas masaya para sa Panginoon. Maraming salamat. Okay, just for one minute mga kapatid, just for 1 minute pa pastora. Kasi kanina sa mga patutuo, supposedly magpatuto si Sister Michelle, just because yung boses niya kasi hanggang ngayon ay hindi maganda yung loobo. Ang sinasabi niya mga kapatid, na nagpapasalamat siya sa Panginoon for 18 years mga kapatid, yung kabutihan ng Panginoon sa kanya. 18 years, imagine that mga kapatid, 18 years. Ako ay 16 years pa lang, mga kapatid. But because of the guidance of God, mga kapatid, kailangan din pa rin tayo. Amen. Dito sa Panginoon. Ano pa rin tayo? Amen. Thank you, Pastor Jay. Amen. Already to be blessed mga kapatid. Handa na po ba tayong makinig sa ating batas ng kasaganaan o laws of prosperity? Na ibabahagi po sa atin ang ating kapatid na Sister Cynthia. Palakpakan po ang Sister Cynthia. We give to live a life of impact and legacy, mga kapatid. Ito ang ating batas ng kasaganaan. Amen? So, samahan niyo muna ako sa magiging panalangin. Maraming salamat po dahil binigay niyo sa akin yung pagkakataon ito. We give to you, Lord Jesus. Flow abundance in our hearts, Panginoon. And Lord, ikaw magsasalita sa atin ito, Panginoon. Na aming Panginoon, magkakaroon ng mga tinita. Ako naman Panginoon, ang instrumento delikado para maigawin ka sa atin. Maraming salamat, Panginoon.
gawa. Ngayon ay may isang ito mga kapatid ay ang buhay at kwento ni Dorcas, mga kapatid. So, now there was at Joppa a certain disciple named Tabitha, which by interpretation is called Dorcas. This woman was full of good works and alms did, which she did, mga kapatid. So, ma-remember natin mga kapatid si Jonas, di ba? Nung tumakas siya papuntang Tarsis, sumakay siya ng bangka sa Joppa, mga kapatid. So, this is Joppa, is a part of Israel. Ngayon is tinatawag na Tel Aviv, mga kapatid. So, etong si Tabitha, ang kanyang Greek name is Dorcas, which means gazelle. Yung antelope, yung deer ba? Because of her gentleness, kindness, but great, mga kapatid. So, yan ay si Tabitha. She is the only woman disciple, mga kapatid, a follower of Jesus Christ. Mga kapatid, so, etong si Tabitha, mga kapatid, or si Dorcas, she's a woman disciple, but hindi siya nagpipreach just like Peter, Simon, Matthew, and Luke, mga kapatid. She does, yung kanyang being disciple is iba, mga kapatid. So, 37, please, Sister Maribig. So, verse 37, and it came to pass in those days that she was sick and died, whom they had washed, they laid her in an upper chamber. So, itong si Dorcas, mga kapatid, ay matulungin. Ang kanyang tinutulungan lalong-lalo na ay ang mga bayo, mga kapatid. So, sa Bible, mga kapatid, New Testament, Jesus loves the widows and children, mga kapatid. So, ito si Dorcas ay nagtatahi siya ng mga tunics, mga damit, lalong-lalo na sa mga balo, mga kapatid. So, ito ang kanyang pagkakawang gawa. Siya ay matulungin. Ang sabi ito ay, she is indeed emphasizing gentleness, greatness, values, and forms of serving God. Yun ang kanyang paglilingkod sa Panginoon. So, hindi siya nagpipreach just like the other disciples. But ang kanyang paglilingkod ay gumagawa siya ng mga damit, nagkakawang gawa siya, mga kapatid. She is full of generosity, kindness, mga kapatid, and good works. She is working quietly, mga kapatid. So, siya ay nagtatahi ng mga damit, mga kapatid. So, Dorcas used her talent, the thread and needle, mga kapatid, to sew the garments, tunics, shirts, mga kapatid, lalong-lalo na sa mga balo. Mind you, mga kapatid, yung balo, hindi madali yung balo, diba? Tayo nga, pagka single parent tayo, mga babae, diba? Nanay ka na, tatay ka pa, hindi madali, lalo na tayo ay nagsusupport sa ating mga anak. It's the same as the widow, mga kapatid. So, yun ang kanya ginagawa, mga kapatid. And she is famous of charitable alms in Joppa, mga kapatid. Dorcas is, may nyo, pagka ikaw magtahi, mga kapatid, ng damit, magastos rin kasi bibili ka ng tela, bibili ka ng sinulit, ng karayo, mga kapatid, gagastos ka rin, you use your money. Yun ang ginagawa ni Dorcas, mga kapatid. And so she used her sewing skills to bless others, mga kapatid, encouraging, hindi lang sa pagtatahi, but she encourages believers to use their talents as well, mga kapatid, na maging kabahagi, mga kapatid, ng kanyang kawang-gawa. So sa buong Joppa, yun ang ginagawa ni Dorcas. And hindi lang isang beses, kundi siya ay consistent, mga kapatid, di ba? Tuloy-tuloy, ganun ang ating pagbibigay, di ba? Hindi lang tayo nagbibigay ngayon, kundi palagi consistent, mga kapatid, lalo na sa ating tithes and offerings, mga kapatid. And verse 39 at 38, at sapagkat namatay biglang nagkasakit yung si Tabitha, mga kapatid. At nang nagkasakit siya ay namatay, mga kapatid. At sapagkat malapit ang Lida sa Joppe, pagkabalita ng mga alagad na si Pedro ay naroon, ay nagsubo sa kanya ng dalawang katao na ipamanhik sa kanya, huwag kang magluwat at magparito sa amin. So, may dalawa na
sumundo kay Peter upang parunin kasi hindi nakalagay po kung saan nilagay si Dorcas, but it says in the upper room, so sa taas. At yung mga balo na kanyang tinahian ng mga damit, mga kapatid, they are mourning, umiiyak sila sa harapan ng bangkay ni Tabita, mga kapatid, umiiyak sila. Dala-dala nila yung mga damit na tinahi sa kanila ni Tabita, mga kapatid. And nung dumating si Pedro, mga kapatid, so nagmadali si Pedro kasi yung Lida ay malapit lang sa Jope. So sinundo sa Jope, sa Lida si Peter, mga kapatid, upang pumunta doon sa bangkay ni Tabita, mga kapatid. Mind you, ang Panginoon ang nagsugo, mga kapatid, upang suluin si Peter, mga kapatid, upang makita niya ang katawan ni Tabita. And Sister Rick, please. At pagdating ni Pedro, at nagtindig si Pedro at sumama sa kanila. At pagdating niya ay inihatid nila siya sa silid sa itaas at siya ay naligid ng lahat ng mga babaeng bao na nagsisitamis at ipinakikita ang mga tunika at ang mga damit na ginawa ni Dorcas na ito ay kasama pa sila, mga kapatid. At pagdating ni Peter, pinababa niya yung mga balo. Sabi niya, magsibaba kayo. And so si Peter na lang at si Tabita ang natira, mga kapatid. Datapwat, pinalabas sila lahat ni Pedro at lumuhod at nanalangin at pagbaling sa bangkay ay kanyang sinabi Tabita, magbangon ka. At iminulat niya ang kanyang mga mata at nang makita niya si Pedro ay nabuo siya. So diba, ang kapangyarihan ng panalangin, mga kapatid, sa anak ng Diyos, diba, sa buhay ni Tabita, mga kapatid, of her good works and generosity, mga kapatid, yung small works, mga kapatid, na ginagamit lamang niya ang kanyang sulit upang maglingkod, mga kapatid, hindi lamang sa Panginoon, kundi sa buong Jopa. The small thing is a great thing sa ating Panginoon. Naantig ang puso ng Panginoon, mga kapatid, and Tabita is alive. Nabuhay si Tabita, mga kapatid, di ba? Ganun din tayo. Sa ating pagbibigay, napakaliit na bagay, but it is great in God's heart, mga kapatid, di ba? And he gave her hand, at inabot ni Pedro sa kanya ang kanyang kamay, at siya itinindig at tinawag ang mga banal at ang mga babaeng bago, at siya hinarap ng buhay. Sister Maria 42, please. At ito'y nabansag sa buong Jope at marami ang mga nagsipalataya sa Panginoon, mga kapatid, di ba? Sa munting bababagay na ginawa ni Tabita, mga kapatid. Ano ang ibig sabihin ng legacy sa buhay ni Tabita, mga kapatid? Tayo ba? Gusto natin mabansag na tayo ay mapagbigay, tayo ay mabait at tayo nagkakaroon gawa. It's a small thing para sa ating Panginoon. But God knows our hearts, mga kapatid. Kung gaano ang ating pagbibigay. Ang tunay na prosperity is rich in good works. Kung ano ang ating ginagawa, mga kapatid, that is the impact in our lives, mga kapatid. Di ba kung mamatay tayo, gusto kong alalahanin na ay, ito si Lola ko, mapagbigay, mapait siya, di ba? Ganon ang ginawa ni Tabita. So, sa New Testament, mga kapatid, is only 3 ang nabuhay. Di ba? God raised from the dead. The daughter of Jairus, Lazarus, and Tabita, mga kapatid. Ginamit ng Panginoon si Tabita upang ma-bless ang buong Jope, mga kapatid. At ano pa, ang ating matutunan dito, she was full of good works and acts of charity. Palagi siyang tumutulong sa mga balo. Gumagawa siya ng mga damit para sa kanila. Nang mamatay siya, maraming umiyak. Ngunit, hindi dahil mayaman siya, mga kapatid, ngunit kung paano niya binless ang mga taga-Jope, mga kapatid. At dahil sa kabutihan ng kanyang buhay, mga kapatid, ginamit ng Panginoon si Peter upang siya ay mabuhay. At ang buong Jope ay nagsapalataya sa Panginoon, mga kapatid. Ganun ang buhay ni Tabita. This is the only verse in the Bible na napakailang verses lang sa
buhay ni Tabitha. Ngunit hanggang ngayon, mga kapatid, it's the great impact sa buhay ng bawat isa sa buhay ni Jope. So di ba mga kapatid, yung ibang churches, meron silang the Dorcas Project, meron the Dorcas Charity, yung mga ganon. It is because kung paano pinagpala at binuhay ng Panginoon si Tabitha sa kanyang pagkakaunawa, mga kapatid. Malamang tayo ay patay tayo sa pananampalataya, but God can bring us alive. Malamang tayo ay patay sa ating pagbibigay, but God can bring us alive. The power of prayer, the power of our good works, mga kapatid, yun ang ating legacy, yun ang ating impact, mga kapatid. It will touch the heart of God. Ano man kaliit ito, mga kapatid, but it is great sa ating Panginoon, mga kapatid. Kaya tayo na po ay tumayo, mga kapatid. We live because we give. That is our impact, our legacy. Sister Jack, nasaan si Sister Jack? Wala, Sister Jack. Alam niyo yung exercise.